Pero ano naman yung bagong buhay na ikaw ay na kay Kristo? Sige, let's bow our heads and let's close our eyes. Let's pray. Sabihin natin, close your eyes. Manalangin tayo. Let's pray. Sabihin natin, Panginoon, turuan mo akong pasanin ang aking krus araw-araw. Tulungan mo akong itakwil ang aking sarili. Talikuran ang kasalanan at sundin ka ng buong puso. Sa bawat sakripisyo, ipaalala mo na may kaligtasan, pag-asa, at walang hanggang buhay sa iyo, aming Diyos. Amen. Palapakan natin ang Panginoon. Okay, so recap. Ang krus ay hindi lamang simbolo, ito ay paanyaya sa sakripisyo, sa pagsuko, at sa tunay na pagsunod. Ang mundo ay nag-aalok ng mga pangsamantalang kaligayahan. Mga material na bagay, kwintas o alahas, bagong motor, cellphone, laptop, magandang damit, o ano man yan. Ngunit, si Kristo lamang ang nagbibigay ng kaligtasan. Walang anumang makakapagligtas sa iyo. May napanood nga ako sa Netflix, ang title niya ay Billionaires Banker. Tama ba man? Na ang mga bilyonaryo ay gumawa sila ng isang lugar kung saan pag pumasok ka sa lugar na yon, yung banker na yon, kahit na mag-kera at mag-nuclear na lahat ng bansa, hindi magagalaw yung banker. Pero hindi naman yun yung kaligtasan na kay Kristo. Nililigtas na nila yung physical nilang katawan. Hindi nga nila tinatablan ng, hindi, tinablan pa rin sila bandang uli. Ang lakas ng nuclear. So, hindi ka maliligtas. Kahit mga bilyonaryo, may banker sila, ang kapal ng dingding ng banker nila . Parang sinasabi nila, hindi tayo matatamaan ng nuclear dito. Mga ang tao lang nakasya doon, mga nasa 50 ka tao lang yata o 20. Ang konti lang . Kasi para makapasok ka doon, kailangan mo magbayad ng 34 billion. Ay, trillion ba? Billion. So, sino yung tao makakapasok doon? Wala na kagad tayong entry doon. Hindi tayo pwede mag-gate crash. Ganun yung halaga ng pagpasok doon. May pagkain doon. Nililigtas na lang physical. Napanood ko bago sa Netflix. Panoorin mo. At totoo yun. Yung mga